Serbisyo para sa Bacoor resident. Boses ng bayan may malasakit. Serbisyo para sa Bacoor resident. Tapat na usapan, diretsong hatid. Kasama ang puso ng pamahalaan. Para sa bawat mamamayan. Dito tayo, sama-sama ng asenso. Sa Bacoor na progresibo. Magandang araw po mga Bacooreño. Ako po si Mayor Strike Biribilla at welcome sa ating programang Serbisyo para sa mga Bacoor residents. Ang podcast na magdadala sa inyo ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga programa, proyekto at serbisyong inihahatid ng ating pamahalaang lungsod ng Bacoor. Sa episode na ito, makakasama natin ang hepe ng ating mga kapulisan mula sa Bacoor Component City Police Station upang pag-usapan ang kanilang mga serbisyo, programa para sa kapayapaan at kaayusan at kung paano tayo matutulungan ng ating Bacoor PNP sa araw-araw. Ipapakilala ko po ang kauna-unahang babae na naging hepe ng Bacoor Police, si Police Lieutenant Colonel Alexi A. Desamito. Magandang araw po, Mayor Strike, at sa inyo pong lahat. Isang karangalan po ang makasama po kayo ngayon upang may bahagi po ang aming programa, serbisyo at ang mga hakbang ng ating kapulisan para po sa kaligtasan at kapakanan ng bawat Bacooreño po. Yan. Alam mo, napakalaking talagang isang malaking, siyempre, bahagi ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Siyempre, ang peace and order. So ano ba ang mandato ng Bacoor CCPS? Simple lang po, Mayor, to serve and protect. Oo. Ibig sabihin po nito, Mayor, layunin po ng Police Bacoor na mabigyan po matiyak ang bawat kaligtasan ang kaligtasan ng bawat pamilya, yung negosyo, yung bawat komunidad po dito sa Bacoor. Layunin po namin na magkaroon ng ligtas, maayos at mapayapang mamamayan na may kumpiyansa po sa kapulisan. So tama po, Mayor, hindi lang po namin binabantayan ng bawat lansangan, binabantayan din po namin dito yung kumpiyansa at tiwala po ng bawat mamamayan. Actually, yan ay isang malaking bagay na nakikita natin na dapat talaga maibalik ang tiwala ng tao sa kapulisan. Opo. Mahirap na ma-achieve yan, pero alam ko sa ginagawa nyo sa Bacoor lalo sa mga programa nyo ngayon, di ba? May marami tayong programa di ba? But anyway, inunahin muna natin paano ba ito kasi part ng trabaho ninyo, di ba? Parang unang-una sa mga police clearance, di ba? Paano ba kumuha ng police clearance? Mabilis na lang po ngayon, Mayor, ang pagkuha po ng police clearance kasi digitalized na po ngayon. Ang Police Bacoor po, meron po tayong 3 satellite offices. Yes. Pinakauna po dito, lahat po ng willing po at nangangailangan ng National Police Clearance, pwede po kayong magtungo sa police station po natin. Meron din po tayong satellite office dito po sa Main Square, sa 2nd floor po. Meron pa rin po tayong pangatlong satellite office sa SM Bacoor po. So dalhin nyo lang po yung valid ID nyo and of course magpa-appointment po tayo online. And magbaon na rin po kayo ng konting pasensya. Pasensya kasi syempre po may makakasabay din po kayo sa pila. And of course, wag po kayong matatakot kung sakali pong kukunan po kayo ng biometrics. At hindi naman po yun gagamitin pang audition sa pag-aartista. Ganun. Hindi po. Ano lang po yun. Proseso lang po talaga. Kailangan pagdaanan, i-check para ma-verify po na secure po at nasa tamang proseso yung pagkuha po ng police clearance natin. Yan. But anyway, alam ko maraming nangyayari din pagka police clearance ang pinag-usapan. But anyway, because gusto ko munang balikan natin, ilan na ba ang police station at personnel ng Bacoor CCPS? Sa ngayon po, Mayor, meron tayong 211 good. Police personnel. 7 po doon ay mga opisyales, yung tinatawag nating police commissioned officers. 198 ay mga non-commissioned officers at may 6 po tayong non-uniform personnel. Meron pong mga kapulisan po tayo na nakakalat sa iba't ibang bahagi po ng lungsod para po maging visible po sa public, maging accessible at readily available po. Ano man po yung biglaang
hihingiin na saklolo o tulong ng atin pong mamamayan. So sa 211, 'di ba? Yes po. 211 na pulis natin, 'di ba? Sa populasyon natin na mahigit kumulang 600,000, 'di ba? So talagang ang ratio natin is masyadong mataas din, no? Mataas po, Mayor. Of course, isang pulis kailangan pong magbantay ng mga 3,900 more or less kasi Oh. yung 200, sabihin na natin na 200 plus na pulis, hindi naman din po yan sabay-sabay na nagjo-duty po talaga. So possibly, madodoble po yan yung talagang ratio. So posibleng 1:7,000, 6,000. And I believe yung population na yan, hindi po talaga yan yung totoong nakarehistro lahat sa sa Bacoor. So more than that pa talaga ang police to population ratio po natin, sir. Ako, yan ay isang mabigat po, no? Yan ay isang challenge po talaga sa atin. Kasi ang backbone po talaga ng nagde-develop na isang lugar, no? Eh siyempre, yung peace and order kailangan din, di ba? Lalo na tayo, malapit tayo sa Metro Manila. Opo. Di ba? So marami talagang, yan ang, siyempre, iba-iba ang tao sa Bacoor. Hindi naman katulad ng isang probinsya na sa isang probinsya, kalimitan, magkakakilala sila eh. No? Yes. Eh, dito sa atin, talagang karamihan, hindi na po talaga magkakakilala tao. Diba? So, ang challenge dyan, diba, paano natin, diba, yung isang gusto natin, dahil sa Bacoor, dahil alam natin, ang kampanya po ng inyong lingkod, maging at home ka rito. Kailangan maging safe ang mga tao rito. In any case, diba, ano ba talaga ang mga pangunahing serbisyo na maaaring lapitan ng mga ating mamamayan sa pulis? Ayun, sir. Of course, hindi lang po tagahuli kami ng mga kriminal. May iba pa rin pong makabuluhang ginagawa ang mga pulis natin. Halimbawa na lang yung pagbigay po ng police assistance. Minsan may mga biglaan po dyan naliligaw, humingi ng direksyon, nawawalan ng kapamilya. Pwede nyo po yan i-report sa amin. And para paabot po namin sa buong, sa iba pang offices, national, para po mas mapadali nating mahanap yung nawawala. Yun po yung isang halimbawa ng ginagawa natin. Of course, yung incident reporting, very routine na po ito. Mayor, may mga madalas po dyan na bibiktima ng iba't ibang klase ng krimen, nawawalan na aksidente, nananakawan, na-hold up. Yeah. So, yan po, routine na sa amin yan na madalas nire-respondihan natin, dinidokumento, iniimbestigahan at hindi tayo tumitigil hanggang hindi nahuhuli po yung suspect. And of course, nabanggit na po natin kanina, sir, yung issuance ng National Police Clearance. Madalas po ang mga nag-avail po nito, Mayor, yung mga umahanap po ng trabaho. Oh, yeah. Oh, Attachment po nila to, supporting legal document. Other, yung mga school, supporting records. And of course, meron po tayo yung national din po ito, yung opisina po natin na nagkikater sa mga kababaihan, kabataan po na naabuso. Yan yung women's desk, no? Women's and Yes, Children's yung Women and Protection Children Desk. Protection Desk. So, 24 hours po na readily available ang office natin. And makakasiguro po kayo na ang mga pulis natin dito ay sasaklolo po sa inyo na may malasakit, ligtas po at confidential ang anumang information na ibibigay nyo. At higit sa lahat po ay talaga pong pagmamalasakitan namin kayo, tutulungan namin kayo sa lahat ng panahon. So, sa lahat po ng mga kababaihan, kabataan na nakakaranas ng ng pang-abuso, Yes. wag po kayong magdalawang isip na lumapit po sa amin at Tama. nandiyan po kami lagi para po sumaklolo po sa inyo. Of course, very common na rin, sir, yung crime prevention programs natin. Madalas ang mga pulis natin, nakikita nyo sa lansangan, namimigay ng mga flyers, part po yan ng mga information drives natin, mga anti-criminality campaigns natin. Nagkakandak din kami ng mga seminars sa mga barangay, sa mga schools. And lahat po ng pangkaligtasan na paraan po para sa komunidad po. Of course, tuloy-tuloy din po, Mayor, yung anti-illegal drugs campaign natin. Actually, yun ang isang challenge sa atin, di ba? Ang karamihan ng kaso natin dito, maraming drugs pa rin, di ba? Drugs pa rin po, sir, and Ang number one natin, na cases, drugs, no? drugs po talaga, tuloy-tuloy naman po tayo dyan sa anti-illegal drug operations po natin, yung intelligence monitoring, of course, and meron kaming tinatawag, Mayor, meron tayong tinatawag na Tuesday group.
Samahan Tuesday, po ito ng mga Aba. secretaries ng bawat barangay Okay. na nag-iistima po, nag-aasikaso para finally yung ibang barangay po na hindi pa po drug cleared ng status ay pinagsisikapan po natin na makasama sila, maalalayan, para po magkaroon na rin sila finally ng drug cleared status po. Ilan na ba ngayon ang ating drug-cleared barangay? 17 na po. 17 out of Mayor. 47. Yes, and of course, it was affected before doon po sa merging ng Yes, barangays. Kaya medyo yung iba po nag-back to zero po Yes, tayo. yes. Oh, yun naging ayun, para maging klaro po kasi nag-merge po ng Bacoor ang city government po sa inyo po, ang inyo pong lingkod, sa pangunguna ng inyong lingkod. Kami po, ang Bacoor po ay nagkaroon po ng barangay merging. So dati po 73 barangay. And ang Bacoor po ngayon ay 47 barangay na lang po. So naapektuhan din. So ito this is at fourth year. Fourth year lang po ng ating pagiging ng barangay merging. So talagang yung adjustments. So talagang yung mga na-clear na dati, no, ngayon kailangan pa ring bumalik po sa zero para kasi lumawak yung kanyang barangay. So yun po ang naging kaya medyo tumatagal pa. Pero Yes. hopefully, no, Pero, ma-clear natin yeah. kung ano. May proseso naman na tayo, Mayor. In fact, gumagalaw na po talaga lahat and kasama po kami ng barangay para tugunan kung ano pa yung problema sa bawat barangay para po ma-meet natin yung objective po, Mayor. Magkaroon tayo ng- Alam mo, may tanong ako dyan eh. Siyempre, paano mo masasabi na isang clear na yung barangay? Di ba? Paano? Di ba, yan, you will start with the list, di ba? List, ng mga list. drug personalities. Yes po. Tama? Opo, may listahan po tayo niyan. Mayor, of course, isa-isa dyan, ine-evaluate ano yung status po nila. Pero galing sa barangay? Galing po sa barangay po yun. Or galing sa PIDEA yung list na yan? Consolidated po yan, Mayor, ang factor na nakaka-affect dyan kaya nagkakaroon ng list. Of course, during the time of ano pa po, nung kasagsagan ng anti-illegal Drug drugs campaign natin, Oh. nakalista na sila dyan. Oo. And hanggang ngayon, nandyan sila. And of course, yung iba po, Mayor, na bigla na lang, of course, na monitor na may activity sa isang barangay na yan at dyan po siya nahuli, na i-record na po yan kaagad. So, ang kailangan lang po to justify na hindi siya makaka-apekto sa drug clearing, of course, yung police report po na siya ay naaresto na. Aresto. Opo, pag patay na po yung tao, kailangan po natin ng death certificate. Oo. Pag hindi naman na po siya residente sa lugar, kailangan natin ng certificate of non-residency na issue po ni Kapitan. Oo. And pag may require po siya ng court na mag-undergo ng drug rehabilitation, of course, pag in case po natapos na niya yung requirement na yon, then kailangan ibigay po sa atin yung certificate na yon to justify na siya ay sumusunod po sa programa ng gobyerno at siya ay masasabing law-abiding citizen po. So hindi biro. Dahil may programa ang city tungkol dyan, Yes di ba? po. May Yes programa tayo, di ba? May seminar din yan, yung mga drug. Yes po, sir. Di ba? Opo. Hindi naman siya drug rehab, pero ito yung mga mga pasok doon sa programa natin, di ba? Opo, opo. No? Na tinutulungan din po natin, no? Na magbagong buhay, di ba? Opo, Yung mga yan. yung tinatawag At yan, ang challenge kasi sino ba ang nagsasabing, oy, clear na tong barangay na to. Sino ang di-declare ba niyan? Hindi naman ng city, hindi naman tayo eh. Di po. Diba? Ang Sino ang nakapirma dyan? PIDEA po ang nag-evaluate po. May evaluation, di ba? Yes po, Okay. sir. Based po sa mga submitted documents natin. And ayun, nagkakaroon din po tayo ng ano dyan, Mayor, ng meeting, conference. Evaluate po isa-isa yon. Whether pwede na pong tanggapin yung justification ng bawat nakalista po doon na drug personality. So, tanging ang PIDEA po, Mayor, ang magsasabi, mag-evaluate at magbibigay po ng status doon po sa ina-apply natin na drug clearing po. Oh, okay. Yun. So, ibig sabihin to talagang magki-clear niyan, hindi lang ang Bacoor PNP, kundi rin ang ating PIDEA. Opo. No? Kaya Maalalay medyo lang po mahirap din, ano? Hindi ganun kadali. No? But anyway, yan lang. Malaking ano rin yan kasi mahirap ma-achieve kasi dito sa atin, alam mo, dito sa Bacoor, marami rito ang residente, hindi naman talaga permanente eh. Diba? May mga nagre-renta.
No, maraming nagre-renta. So talagang Marami po, in and out marami. ang tao, hindi natin alam kung saan galing yan, kung ano yung ano niyan, 'di ba? Estado ng isang tao na yan. Yes po. But yan ang Mayor. malaking challenge dito sa atin. But anyway, hindi lang yan. Marami pang mga Marami programa pa, ang ating marami kapulisan. po. Mga 'Di ba? medical visions, mga, of course, cleanup drives, sumasama din po kami pag may mga blood donation, Yes. feeding programs, and minsan yung libreng tule, sabi nila, libreng gupet. Sumasama Diba, rin kayo ganyan doon. din pong programa ang PNP po. Mayor. Pero ang malaki, no? In case ito yung emergency response, di ba? Alam mo, disaster prone ang Bacoor, di ba? Alam natin, Opo, opo. babahain yan. Paulit-ulit kong sinasabi, dahil yung tubig na galing Dasmariñas, silang saan bababa yan? Pababa mo dito sa Bacoor, papunta sa Bacoor Bay, yung Manila Bay. So talagang napakalaking ano rin ho yan. But, alam nyo, malaki rin ho ang bahagi ng ating pong kapulisan doon, di ba? Sa Yes, emergency response natin. Dahil kasi po kalimitan, 'di ba? Yung forced evacuation, minsan matitigas po ulo ng mga tao eh. Yes, Kailangan pang pilitin na umalis lalo na kung talagang in danger na sa mga tabing dagat, tabing ilog, 'di ba? Opo, Yan isa rin Mayor. part na ginagawa ninyo, 'di Yes ba? po, Mayor. And of course, especially, even during pag may fire incident, minsan nanakawan na, may mga mananamantala pang magnakaw. Nasunugan na. Yes, nasunugan na, may mananamantala pang magnakaw. So, yun po yung isang binabantayan po natin, Mayor, yung mga would-be looters. Aside sa, in support po kami sa, sa Fire Bureau po. Pero bilib ako sa mga PNP, no? Timo sa 211 din yung personnel, no? With meron pa unorganic, no? But nakikita nyo, 'di ba, sa laki ng populasyon at marami tayong entrance and exit, 'di ba? Yes po, Mayor. Exit sa NCR, exit sa ibang bayan dito sa Cavite. 15 po yung nabilang namin na entrance 15, exits. matake mo yan, no? ng Bacoor. Napakabigat bantayan yan. Kung papabantayan mo, tig-isang pulis yan, di mo doon maghapon na lang sa entrance exit natin. Pero at least nagagawa nyo pa rin. Yan yung 24 hours talaga na. Kaya nga, actually, malaking challenge sa pulis. Kahit ako noon, kulit ako. Kaya I'm so thankful, no, sa ating PNP na nadagdagan tayo ng 20. For the first time, lumampas tayo ng 200. Dati 180 lang talaga yan, hanggang 200 lang, eksakto. Ngayon nakalampas tayo, naka 211. So talagang natutuwa po ako dahil dumami yung pulis at alam ko kailangan natin dun sa mga programa nating susunod, di ba? Pero kamusta na ba ang sitwasyon natin ngayon sa peace and order ng Bacoor? Ano masasabi mo? Ayun, masaya po kaming ipamalita, Mayor, na manageable po ang peace and order situation natin sa Bacoor. Nananatili pong payapa, tahimik. Ito po ay, of course, hindi mangyayari kung hindi po sa tulong at suporta ng lokal na lungsod. Sa inyong pamumuno po, Mayor, maraming salamat po sa bawat barangay na lagi pong nakasuporta din at nagsasakripisyo rin. Especially during night time, Mayor, yung patrol bayanihan po natin. O nga, yun isang gusto kong tanungin sa iyo. Yung mga programa natin, to keep Bacoorian safe sa gabi, meron po tayong programa ang ating Bacoor PNP. Katuwang ang ating mga pamahalaang barangay. Naging challenge po ito nung una. Medyo may hesitant yung ating mga barangay captain nung una. Pero nung napakiusapan ko, napapayag ko lahat, sinubukan, at ngayon sila mismo ang nagsasabing epektibo. So gusto kong paalam mo yon. Gusto kong mapaliwanag mo sa ating mga kababayan, ano ba yung patrol bayanihan na ginagawa gabi-gabi? Yes, At yan may ordinansa na yata ngayon. Ordinansa na, approve na ng City Council, nasa yes po. provincial board na. Inaantay ko na lang pagbalik Hintay, dito. opo. At tingin ko i-implement natin yung 24 hours na yung bale. Ngayon, Yes may po. 12 hours lang tayo, di ba? Sige, paliwanag mo yung Opo. patrol bayanihan. Bali, itong patrol bayanihan po natin na ito, sir. Of course, matagal na natin itong gustong implement dito, Mayor eh. Kaya lang, nagpasalamat talaga ako kasi despite ng doubt natin na baka hindi siya tanggapin, pero nung simpleng na-introduce ko po sa inyo, nagustuhan nyo po kaagad, Yes. kaya pinursigi po natin na i-offer sa bawat barangay. And in-expect na natin yan na may mag-hesitant na ayaw kasi gastos po talaga to, sir eh. Pero Correct. papasalamat po kami kasi
ito pong patrol bayanihan na to, hindi naman yan yung totoong pangalan niya, strike bayanihan talaga yan, nung January 22. Yes. Pero of course, may lumabas na anti-EPAL law. So nag-adjust agad tayo, kaya naging patrol bayanihan siya. So may acronym pa rin siyang tinatawag. Patrol means people, authorities teaming for trust, responsibility, order, and local safety. Okay. So, the word itself, bayanihan, ito po ay pagtutulungan po ng sangay, ng barangay, ng pulis at ng lokal na pamahalaan po ng lungsod. So, napakaganda po nito, sir, kasi sa 47 barangays po sa Bacoor, nakapag-create tayo ng 8 solid na team. Okay. Pinagsama-sama natin. Yung Nagsama-sama 47, ginawa po natin ng 8 cluster. 8 clusters. So, gabi-gabi po, para sa kaalaman po ng lahat, meron po tayong 8 cluster team na nag-iikot po para po ang bawat mamamayan po sa Bacoor ay matutulog ng mahimbing, mapayapa. So, etong mga kapulisan po ito na kasama ng barangay tanods natin and lahat mga barangay officials, gabi-gabi po ay nagsasakripisyo na magsama-sama. So, for example po, mayor sa isang cluster, yung magkakadikit po ng barangay, regardless kung magulo o sinasabi nilang peaceful, tahimik, walang masyadong insidente, napagkasunduan po natin yan na pagsama-samahin yung 7 barangays na yan. So, sa approval po ng bawat kapitan, every day po, meron pong host barangay na tinatawag. So, for example po, yung unang barangay po, Ligas 1, siya ang napagkasunduan na host barangay ng Lunes. Tapos si Aniban 1 is Martes, si Aniban 2 is Miyerkules, si Sapote 1 is Huwebes, Sapote 2 is Friday, Sapote 3 is Saturday, and Talaba 3 is Sunday. Oh. So, Ano ibig sabihin nun? ibig Sila sabihin yung nagpapakain, po ganun ba yun? Opo, sir. Nagpapakape? Opo. Oh. So, since mas in-embrace po nila yung night shift duty every 7 p.m., kung kayo po, mayor, ang host barangay ng Lunes, yung tanod representative po ng bawat barangay, kung 7 yan, at least they should have to send a representative tanod. So, Okay. lahat po yun magre-report po sa barangay nyo ng alas 7 ng gabi at tatagpuin po nila yung police natin. Okay. And Saka yung sila police, mag-ikot. opo. Yung police po natin ay i-account sila, kukunin ang pangalan nila, i-briefing po o paano yung planning. Okay. And after that, pag ready na sila, mag-start na po silang magpatrolya. At ang coverage po ng patrolling nila ay yung 7 na Barangay. barangays po na Clustered involved. barangay na Clustered barangay po na yun. So, ang duty nila kadalasan po, nag-start na po yan ng alas 8 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga po. Yun. So, yun po yung initial natin na naumpisahan na so far, masasabi po natin na effective po. Yes. Kasi yung ibang krimen po mayor, nangyayari na po sa araw, sa Yun nga eh. daytime. Yun nga daw eh. Binibreak nila. May mangyari man sa dilim, nangyayari po ng alas 6, alas 7 ng gabi. Oh. Parang alam po ng kriminal na mamaya pa pong alas 8, mag-i-start magronda yung mga bantay natin. Ayun nga eh. Opo. Yan nakikita ko, Hepe, na binabantayan yung bantay. Opo. Yun yun. So, kayo pagka nagre-report, diba? Pagka nagre-report kayo sa Peace and Order Council, nakikita ko yung may time. May time eh. Makikita nyo po kasi doon yung oras kung kaya mataas ang krimen. Diba? Meron Yes po. pong oras. Kaya minsan, ang problema, pagka nag-shift tayo sa oras na yun, nag-shift din sila. Diba? Opo, Nag-shift opo, opo. doon. Yes, sir. Pero dito po sa patrol bayanihan, no, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, mga karamihan po dito, syempre mga city ordinance. Yung curfew natin para sa kabataan, 17 years old and below, bawal na po lumabas yan ng 10 o'clock ng gabi. Diba? Yes po. At yung mga utos ni Secretary, DILG Secretary Remulla, di ba? Na tayo, nauna na nga tayo eh. Opo, No? February Nung inutos 9 siya po sa tayo, atin, sir. yung bago niya inutos, ginagawa na po natin sa Bacoor, na yung mga hindi pwede nakahubad, di ba? Yung half naked, April nagiinuman sa kalsada, di ba? Yan po, inaalis po natin yan. Kailangan, kung magiinuman kayo sa loob ng bahay nyo, di ba? Huwag nyo istorbohin yung mga naglalakad, mababastos nyo pa yung ating mga kababayan dyan pagka nalasing kayo. So, yun lang, pati ito maganda, no? Ang gusto kong sa iyo sa gabi rin, 'di ba? Yung ating mga
convenience stores, di ba? Yes po, sir. Meron rin tayong ordinansa niyan, sir. In fact, gabi-gabi pinag-inspect natin yung pulis natin to make sure na lahat po ng mga convenience stores natin ay sumusunod po doon sa security protocols po natin as defined doon sa ordinance. So, may mga success stories na rin tayo, sir, na of course, nakuha sa CCTV na attempt to actually rob a convenience store, but then dahil nag-observe sila, nag-automatic lock during that period, during that time, so hindi na po tumutuloy yung hold-upper. Oh, good. Kasi kikita mo talaga sa CCTV po, sir, na naka-helmet yung would-be customer, pero hindi siya talaga customer kasi Papasok ka sa loob na naka-helmet ka. Opo, Diba? and pinipwersa niya. So ilang beses siya pabalik-balik until such time na nakita na niya yung crew na trying to contact someone na. So dahil nakasara, sir, hindi sila nag-succeed na makapasok para mga hold up, and then eventually umalis na lang po. So yun naman po ay epekto rin at yung credit sa inyo pa rin po yan, sir, kasi hindi ko po sukat akalain na talagang mapapatupad po yung ordinance na yan. Kasi before po yan ma-approve, ang dami na po naming attempts, efforts na paliwanagan yung mga business owners natin Ayaw dito. pumayag eh. Umuo lang po, pero Hindi sumusunod. hindi po sumusunod. So parang wala kaming pangil talaga, Mayor, na implement kung ano yung dapat para labanan yung mga criminal elements. Kasi, yan, isang ano ko tida, madagdagan kita dyan, no, Hepe. Kasi ang nakikita ko sa mga business natin, no, lalo na sa mga convenience stores, sa business owners natin. Kasi sa kanila, naka-insurance eh. Opo. Kaya, di ba, so manakawan sila, alam kong mababayaran sila. But the problem is, tumataas yung krimen natin. Magnakaw ng konti dyan, siyempre, nakakapagnakaw, hindi nahuhuli. So, magnanakaw na magnanakaw. So, yun po mabigat. Yun po ang inaayawan po natin, no? Na parang maging regular na lang sa kanila yan dahil hindi sila nahuhuli. So ngayon, kaya po yan, pinilit po natin talaga na maging ordinansa na dapat po yan, 10 o'clock yan, di ba? Lockdown na sila, di ba? Anong oras ba yun? From 10 p.m. to 6 a.m. po. O yan, lockdown na po sila yan. Hindi na po sila pwedeng magpapasok sa loob. Window transaction po. So window transaction na lang po yan. So sa lahat ng convenience store, yung tao na lang po sa loob, kung may pabibili kayo ng sigarilyo, pwede po kayong bumili. Pwede kayong bumili ng candy ron o tsokolate, tubig, or kung ano man. Huwag lang alak. No? Meron po rin tayong ban. Meron din po tayong pagbabawal ng pagbebenta ng alak sa gabi. So, makakabili po kayo roon, no? Doon na lang po sa window. Hindi na po kayo dapat pumasok sa loob. Magta-transact na lang kayo sa window. Para safe ng ating, siyempre, safe ng ating pong mga empleyado at safe din ng customers. So, yun. So, yan. So, ngayon, di ba, anong makikita natin kasi, alam nyo, vulnerable ang mga kabataan. Recently Yes po, lang, alam yes po. natin yung nagawa mo. Ito, isa pong malaki rin pong bagay at natutuwa po ako sa ating kapulisan dahil lahat po ng kaso na may dumudulog po sa kanila, lalo kay Hepe, talagang natutugunan niya kagad. Despite na hindi pa tiga Bacoor Huto, ha. May recently tayo, diba, ito yung bata na na-rape, diba, Kawit nasa po. isang Yes, sir. motel natin. Opo. So gusto ko bigyan mo ng update nga tayo kung ano nangyari dyan. Nagugat po ito sa report ng mag-ama. Kasama po yung biktima na 14 years old na babae na problematic. Hindi na siguro niya alam paano masolusyonan yung problema niya. So accordingly, ay pinipilit pa rin po siyang tagpuin o makipagtagpo sa kanya yung isang lalaki na 38 years old. Yes. And according sa tatay, hindi po niya directly nakuha yung impormasyon sa anak niya, kundi po sa barkada. Yung barkada po Tinago pa nung anak, ha? Opo, yung barkada ang sumama po sa anak para mag-report sa station po. And so pinatawag na lang yung tatay para puntahan yung anak niya sa estasyon at doon pa lang niya nalaman kung gaano kalalim yung hinaharap na problema po ng anak niya. So natatakot po yung biktima kasi gusto na niyang tigilan yung pakikipagtagpo doon So, sa lalaking yun kasi Parang 4 na beses, no? Yes, sir. 4 na beses na. Opo, may nangyayari na po sa kanila. Sexual, nagagalaw na siya nung lalaki, and every time na
umayaw na siya, tinatakot po siya na ikakalat daw po yung May video. malalaswang video nila kapag hindi po siya Napakaloko. tinagpo. Napakawalang yang tao, no? Opo. Kaya Sorry to say po, pero masakit po eh, no? 14 years old, para ganunin natin, no? Ako po may anak na babae rin. Kaya nga ho, nung narinig ko yan, talagang pinatawag ko rin yung magulang at saka yung bata, no? At hindi po tiga Bacoor po yan, yan po yung parehong tiga Kawit, no? Taga-Kawit Ang mabigat po. dito, isang paalala po sa ating mga kababayan, ha? Ito pa ulit-ulit ko pong sinasabi sa akin po mga Facebook Live, na alam nyo po, yung social media, no? May maganda at may pangit po yan, no? Dapat maging alerto po kayo sa lahat, no? Kailangan po maging responsable rin tayo, no? Hindi tayo po dapat kaagad, 'di ba? Patol ng patol sa mga nagpo-post kaagad, naniniwala, minsan may nambobola. Nakilala lang yata tong lalaki dito lang sa social media, 'di ba? Yes po, sir. Sa Facebook lang daw. Sa Tingnan mo, nagkakilala Online po. lang sila. Dahil sa social media. social media. And then, nag-meet po Nag-meet sila. na sila. So, nabola po nung adult yung minor hanggang sa naaya siya na magpunta po sa lugar na katulad po nung hotel na yon. Yung ilang beses silang pumunta ron, yung panlima ba yun, dun lahat? Sabi po inamin din naman po nung suspect at nung victim na 4 na beses na daw po silang nagpupunta doon and panglima nung araw po na yon. Talagang dun lang, ha? Doon lang po na hotel. Ayun. Kaya po yung hotel na yon, no, para sa kalaman nyo po, no, agad pong pinasarado ng city government po yan. Nung na-report po at nahuli yung tao, yung araw din pong yon, pinasarado rin po ng city government. Dahil hindi po natin hayaan na tinotolerate ng mga negosyante po natin, particular yung mga tao ninyo dyan sa inyo pong mga negosyo, lalo na po yung mga motel. No? Dapat po, bawal po magpasok ng minor at may edad dyan unless magtatay po talaga. Okay? No? Dahil sa nangyari pong ito, no, yun po, medyo maghihigpit po tayo sa mga motel po sa Bacoor. No, nagbigay na po ako ng instruction sa business licensing office po natin na maghigpit at syempre imimit po yung ating lahat po ng mga may motel po dito sa lungsod natin. But anyway, yan Hepe, since experience po yan, di ba, sa mga kabataan, no, paalala, di ba? Ano masasabi mo, mapapaalala mo sa mga kabataan at sa mga magulang, di ba? Ayun po, para po sa mga magulang, mas maganda po na kilalanin po natin kung sino yung kaibigan, barkada po ng mga anak natin. So, napakahalaga po nun. At minsan po, hindi naman po kailangan ng mahabang sermon. Minsan, maramdaman lang nila na may nakikinig. Sapat na po yun. So, ang nakakalungkot po minsan, mas busy pa yung magulang sa ibang bagay, pero Correct, yung yun nga eh. yung barkada na anak nila, hindi Bigyan nila ng alam. oras, di ba? Bigyan Bigyan nila po ng ng oras yung oras. anak ninyo. No, Opo. kailangan po talaga yan. Huwag natin pababayaan. Pagka pinabayaan po natin yung anak natin, yan po ang nangyayari. Di ba? Wala nag-guide po sa kanila. 14 Yes po. years old. Di ba? Ako, minsan may nakita pa ako ito, paulit-ulit kong sinasabi, 16 years old, may anak na. Ano mangyayari? Kaya yan, tayong mga magulang po, ang malaking parte po para sa pagpapalaki ng ating mga anak. Huwag po nating iasa sa iba. Huwag po nating iasa. So yan. So ano mapapayo mo sa mga kabataan? Siyempre, mga kabataan natin ngayon, iba na eh. Di ba? Opo, sir. Of course, sa mga kabataan, huwag nyo pong hayaan na cellphone po ang magpalaki sa inyo. Kumbaga, lagi po nating, of course, isaalang-alang din yung, di ba, mas astig po yung pinapriority yung kinabukasan kaysa yung pag-atupag po ng mga walang mga hindi makabuluhang bagay. Oo, At yung mga wag po fake news na yan. Ha? Ang daming fake news sa social media. Opo. Ako, kayo masyado mapapaniwala. Oo, wag May AI na ngayon. Ha? Opo, wag po tayo basta-basta nagtitiwala din sa mga stranger na namimit natin sa online. Correct. At iwasan po natin na magtungo sa mga lugar na kung saan magkakaroon po ng malaking oportunidad na gawan po kayo ng hindi maganda Okay. na ikakapahamak nyo po. And of course, lagi nyo pong i-update ang magulang nyo, rumispeto, humingi ng gabay lagi. Piliin po ang barkada, sumama po sa mabubuting tao, magagandang impluensya.
Yun po ang may papayo natin sa mga Ayan, kabataan. sa mga kabataan, napakagandang payo yan mula kay Colonel Alexis De Samito. At siyempre, yan naman ang ating mga di ba? Siyempre, paano tingin mo makakatulong tong ating mga kababayan para sa kapayapaan? Kasi hindi naman kaya lang ng pulis. Dahil na sinasabi ko nga, di ba? 200 lang kayo, 211. Di ba? Ano ba naman tanod natin? Ilan lang din yung tanod? Mga 700 lang. Wala pa yan, di ba? So, kulang-kulang 700 ang tanod sa Bacoor. Paano yan? Ano bang dapat natin hingin suporta sa ating mga kababayan, sa Of course, mga nanonood sa atin? simple lang po, Mayor, maging mabuting mamamayan lang po tayo, sumunod po sa batas, maging responsable, maging alerto. At of course, ang pinakamabisang crime prevention program po, tulad ng napag-usapan kanina, hindi po cellphone, kundi disiplina po. Kahit po, Mayor, buhusan natin ng 10,000 pulis ang Bacoor. Ang mga mamamayan naman po, hindi alerto, hindi man lang walang malasakit, hindi cooperative. Hindi po namin kayang bantayan lahat, Mayor, ang bawat kanto, bawat bahay. So, pinaka-importante po talaga na sangkap ng pinaka-safe na community, yung magkaroon po tayo ng responsable at alerto po, may malasakit na mamamayan. Tama yan Alam nyo, parang isang basketball lang din yan Ngayon, may Knicks at saka Spurs kayo ng championship. Pero alam nyo, parang basketball lang po yan. No, may coach, may tumitimon, may mga sa team. Hindi yung pwedeng isang player lang ang magpapanalo sa isang team. Lahat po dapat tulong-tulong. Yan po ang kinakailangan ng ating pamahalaan, lalo na po ng ating kapulisan, para po mapanatili ang ating pong ang inyo pong kaligtasan, di ba? Ang katahimikan, hindi tayo mapahamak, no? May emergency hotline ba sa inyo na tinatawagan sa inyo? Yes po. Alam ko may paalala, tayo po may dial 161. Yan po, in case of emergency, pwede po kayong tumawag dyan. Pero sa kapulisan natin, meron din ba? 911 po. Mayor. 911 naman? 911. Ano ba yan? Diretso pa tayo talaga ron? 911. Anytime po, readily available po yan. In case of emergency po ito, pwedeng gamitin. And pag po tumawag po kayo dyan, of course, bawat segundo mahalaga. So, wag na po munang mag-istorya ng life story. Okay. Idiretso po kung ano yung totoong insidenteng nangyari at saan po yung location. Para po, mas mabilis po yung pag-report, mas direct, mas mabilis po ang responde. Ayan. So may 911 para sa national po yan, sa kapulisan. At meron tayong 161 para dito po sa lokal na ating pong, ito po ay programa ng city government ng Bacoor. So yan, alam nyo, sa totoo lang, bago ko mag-ano rin, itong si Hepe po, alam nyo ito ay finalist to ng Metro Bank. Diba? Diba? Metro Yes, Bank Foundation. Most outstanding Filipino. Most outstanding Filipino, and good luck. I hope na makuha mo yan, ha? Kailan na ba ang ang awarding yan? Parang September pa daw po, Mayor. September. Pero as early as, I believe, July, magkakaroon na daw ng result. Maging finalist ka dyan, ha? Ilang libong pulis meron sa buong Pilipinas. And then maging finalist ka. Kasi ako, nung ako'y presidente ng Liga ng mga Munisipyo during my incumbency as national president, tayo po ay naging judge din po dyan. No, kaya alam ko rin po yung Metro Bank. May binibigay yan Malaking pera binibigay yan no? At karangalan syempre. Karangalan. Hindi lang yung cash na matatanggap mo dahil isang pagkilala po to sa dating po ating mga nagagawa na kabutihan at ng ating po mga kapulisan at individual. Hindi lang naman pulis yung nandoon, no? Opo. So yun. So, Hepe, baka may mensahe ka pa para sa mga Bacorenyo, para sa iyong mga programa natin, paano ka suportahan? Opo, sa lahat po ng Bacorenyo, ang inyo pong kapulisan ay patuloy na magsiservisyo ng may integridad, malasakit at profesionalismo. Tandaan po natin na ang kapayapaan ay parang kalinisan ng ating tahanan. Hindi sapat po na may isa lang naglilinis. Dapat kailangan po tayong lahat ay tulong-tulong po. So, hindi po namin maipapangako na mawawala ang problema. Pero masisiguro po namin, pangako po namin sa inyong lahat na bawat tawag nyo, bawat sumbong, bawat pangangailangan, nandirito lang po ang inyong Bacoor Police upang sumaklolo, tumugon sa lahat ng panahon, anumang oras sa gabi, anumang oras sa araw.
Ang tunay po na sukatan ng tagumpay ay para sa amin, sa Police Bacoor, ay hindi po nasusukat sa kung gaano karami ang aming nahuhuli, kundi kung gaano karaming pamilya po ang nananatiling ligtas. So, para sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Mabuhay ang Bacoor, mabuhay ang bawat Bacooreño. Ayan, nako, maraming salamat sa ating pong bisita ngayong araw pong ito, ang Bacoor PNP, si Colonel Alexi Desamito. Happy 11th anniversary. Mag-iisang taon ka na. Today po. No? Mag-iisang Thank taon you po. na. Mag-iisang taon na. Sana mas mahaba ka pa. Kung pwede ka lang forever sa Bacoor. Dahil alam ko po, nasa Malulungkot. mabuting kamay tayong mga Bacooreño dahil po sa kanyang pamamahala. Happy Independence Day po sa ating lahat, sa ating mga Pilipino, sa ating pong kalayaan tinatamasa ngayon at patuloy na tinatamasa. Bantayan natin to. Maraming salamat sa ating pong bisita mula sa Bacoor City Police Station sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan. Mga Bacooreño, tandaan po natin na ang kapayapaan at kaayusan ay responsibilidad nating lahat. Sama-sama po tayo na suportahan ang ating kapulisan upang mapanatiling ligtas at maayos ang ating lungsod. Muli po, ako po si Mayor Strike Biribilla at ito ang serbisyo para sa Bacoor Resident Podcast. Hanggang sa susunod na episode, mabuhay ang Bacoor, mabuhay ang bawat Bacooreño. Happy Independence Day!